Hello ulit mga boss. So, welcome back dito sa pinaka-boring na mekaniko or seraniko dito sa balat ng social media. So, update lang to dito sa ating Euromotor E110. Ayan. So, bago lahat ayun pala yung ano natin, yung motor natin dati na sa previous videos natin. So, unfortunately, hindi pa siya nabebenta. Ewan ko, parang wala yatang karisma tong model na to sa tawag dito, sa iba. Kasi nga, madalang lang talaga ako makakita ng ganito. Pero, ginagamit ko siya and ang ganda ng takbo talaga niya, napaka-smooth. Tapos, mabilis naman siya. Ang tawag dito, ang ganda ng takbo talaga. Pero anyway, eto nga yung ating Euro Sport. So ang so far ang ginawa natin is yun nga, kinarwash natin siya na maigi. As you can see, itong upuan lang, luminis naman siya kahit papaano, although may mga konting marka dito na mga mancha ayaw na matanggal, pero overall okay naman na yan. And ayan, so nilinis natin tong sprocket niya sa likod, dinigrease siya, tapos tinanggal yung mga dumi-dumi dyan sa sa mga ngipin ng sprocket. And then mostly kasi dito na pintura. So itong step nut niya, itong kalimutan ko ng tawag dito. Itong footrest niya pala, ayan, na linis, dinigrease, tapos pininturahan siya. Tapos ito, ayan, so ayan, pininturahan na natin siya kasi as if you can remember nung huli, marami na siyang gasgas, as in yung dito mga guhit niya ng ganyan, namumuti na sila. So ayun nga, nilinis na lang natin siya and then pininturahan ng flat black. At samurai pala yung ginamit natin, flat black dito, para hindi siya hindi magiging sobrang matte yung kulay niya. Flat black siya, pero as you can see, meron siyang kintab dito. And ito pala, ayan, pati itong ating dito, kasi tawag dito, nakalimutan, bagong gising lang kasi. So ito, pinintura na rin natin para at least malinis siyang tignan. Kasi nung sa huli, nung nakuha ko, meron siyang backpack dito. At may konting kalawang. And then, ayun, niliha natin siya. So, mukha na siyang bago ulit. And ayun, nilagyan ng mga side mirrors. Ayan. And ito, pinintura din natin to. Ayan. So, ayun nga, tinanggal yung mga screws dito, binaklas, and then nilinis muna, and then niliha. Tapos pinintura rin ng flat black. So, okay na rin yan. As you can see, oops, nahulog. So, you can see siya, ang linis na niya ngayon, parang bago. Then together, itong mga preno natin sa harap at saka sa likod, binaklas natin sila, dinigrease sa loob, and then nilinis yung mga brake pads, and then ayan, balik siya dito, nilagyan din ng oil itong linya na to, and then para at least pag nagpipreno ka, hindi sumasabit-sabit dito, kasi pag marami to or wala tong langis, siya, minsan pag nagpreno ka, hindi bumabalik. So ayun nga, ngayon all goods naman na yan. Ano pa ba? Ito pala, itong ating swing arm, pinintura din natin yan, although may mga traces ng kalawang na, pero ayan, may mga traces ng kalawang, pero
tinanggal naman natin yung mga kalawang before siya pinturahan. And then itong step nut nilinis natin, tsaka itong tambucho pininturahan natin siya. What else? So far kasi wala naman ng ibang gagawin dito kasi kanina pala or kahapon pala yung itong isang ano kasi nito, itong wheel bearing dito, I mean hub bearing dito, ano na siya, nagwiwiggle na, so sira na talaga siya. So pinalitan natin siya. Ano lang naman ng mga hub bearing, tig 50 pesos lang each yung ordinary. So yun, nilagay natin ng bagong hub bearing doon. At ayun, nawala yung ingay niya kapag umiikot yung gulong. So ang last na gagawin na lang kasi dito is itong mga lining niya dito. Itong lining kasi nito parang ibang style siya, hindi siya kamukha ng mga nakikita ko. Pag-explain kasi ng mekaniko sa akin is yung mga lining to tatlo lang, at hindi ko sure kung paano yung or kung ano yung compatible na ano doon na or ano yung kagaya na lining ng mga ito, pero sabi niya iba yung mga lining nito. So gagawin natin is hintayin natin yung mekaniko either mamayang gabi pagka out niya or baka bukas na siguro, I don't know. Basta pag nag-message at available na siya, pupunta siya dito para ayusin itong lining nito. Kasi ang problema nito or yung mapapansin nyo dito pag ano pala yung lining nito is kapag kinikik mo to, hindi siya masyadong kumbaga parang siyang loss compression kahit hindi naman. Pag kinikik mo ng ganun, malambot siya. Kasi meron na rin siyang syempre dahil mekaniko siya ng mga ganitong motor or ng mga China na motor, kabisado niya itong mga ito. Alam niya yung pakiramdam pag kinikik mo, kung loss compression lang ba talaga siya or may kailangan ng palitan dito sa lining. So pagkaka-explain niya sa akin is yung wala siyang loss compression dahil perfect condition yung makina nito, at itong problema is yung lining nga nito. So since hindi ko pa na-try magpalit ng mga lining ng mga ganito, sa kanya ko na lang ipapagawa. So once na naayos yung lining niya, pag kinik mo to, magiging ano siya, kumbaga parang may konting laban talaga, ganon. So ayun nga, so far ito pa lang naman yung nagagawa at wala na akong masyadong mapansin na major na kailangan gawin dito eh. So pag nagawa niya yung itong natapos itong lining, i-road test pag all goods na, and then upload tayo ulit ng video para conclude lang ng itong restoration nitong motor na to. So so far ang ganda nitong itong motor na to. Sayang lang hindi ko siya ma-test drive kasi nga kailangan niya munang gusto mo nang pagawa na muna yun para at least okay siya lahat before siya test drive ng mga ilang araw siguro, and then lalarga na natin siya. Okay? So mga boss, yun lang muna so far, and maraming salamat sa panonood. Please lang, nakikiusap ako, pa-like, share, and subscribe na rin. And if may mga tanong kayo sa mga motor na to, like dito sa Eurosport or dun sa Euro step by step na yon, i-comment down below lang, and then pag nabasa natin, sasagutin natin or i-add natin siya sa ating next video. Okay mga boss, maraming salamat at bye bye.